Hello, ka-blessful! Have a good day! Mapagpalang umaga, hapon at gabi. Asan man po kayo sa mundo pong ito? At alam ko po ngayon sa Hong Kong ay malamig na po ang panahon, kaya lagi pong mag-iingat. Ganon din po na magsuot po ng sapat na damit. At ganon din po sa nasa ibang bansa at dito na rin po sa Pilipinas. At pasensya na po kayo sa mga naririnig po ninyo na aking pong mga background o mga music background. Ito po yung mga, ayan, mayroon pong pusa na nagmeow-meow, mayroon pong manok na tumitilaok. Ay ganyan po talaga dito po sa probinsya. Hindi po natin yan maiiwasan. At ngayon nga po ay malapit na po ang New Year, bagong taon. So ano nga ba yung ating pong mga New Year resolution na sinasabi po nila? Pero kapag ikaw po ay Kristiyano, ito po ay yung kung ano yung pangako mo sa Diyos na gagawin mo para sa Kanya, para po sa Kanya pong kaluwalhatian, at kung ano pa yung pwede pong baguhin po ng Diyos sa ating pong buhay o ating pong mga ugali. Ganon din po sa mayroon po akong napakinggan sa isa pong Don't Watch nung nakaraan. Ito po ay tungkol po sa self-control o isa ka rin ba sa mga hindi po nakokontrol yung self-control niya, o kaya hindi po nakokontrol yung emotion po niya, yung bigla pong nagagalit, biglang sumisigaw na kunti lamang po ayun nagtatampo, o kaya ay nagagalit. Kung tayo po ay isa po sa mga ganoon, kung yun po yung pangako po natin sa Diyos na babaguhin po niya sa ating buhay, mababago lamang po yun kung if we spend more time to our God. Spend more time to our God, ibig sabihin lagi po tayong magbasa ng Kanya pong kasulatan, lagi po tayong magbabad sa Kanya pong presensya, at ganoon din po na lagi po tayong magpipray. Lagi po natin kausapin po ang Panginoon para sa ganoon ay yung ating pong spiritual life ay na mag-grow, magiging mature po tayo spiritually. Amen po ba? At ganoon din po sa hindi lamang po sa spiritual na buhay, kundi ganoon din po sa ating pong pamumuhay ng araw-araw ay maging mature po tayo sa ating pong pag-iisip. At ganoon din magkakaroon po tayo nga ng self-control. Kung nandoon po yung ating pong magandang relasyon o lagi po tayong nakadikit sa Panginoon. Amen po ba? At mababago lamang po tayo kung tayo po ay magpapabago po sa Panginoon. Kung ang Panginoong Hesus ay ilagay po natin, papasukin po natin sa ating puso at hayaan po natin na siya po ang maghari sa ating pong buhay, tunay nga po na mababago po anuman yung mga dapat pa pong baguhin sa ating pong buhay bilang lingkod po ng ating pong Panginoon. Kung ang pangako po natin sa Diyos ay kung hindi man po natin naibigay yung ating pong yung best po natin sa Lord itong 2023, ay kung pangako po natin na ibigay po natin yung the best pa po natin sa paglilingkod sa Lord itong 2024, at hindi lamang po natin yung sinasabi, kundi yun po ay bigyan po natin ng katuparan. Amen po ba? At matutupad lamang po yun kung talaga po yung relasyon po natin sa Panginoon ay mainit na mainit. Amen po ba? At ganun din po na yun nga, spend more time to our God, sapagkat sabi nga po sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung ang ating pong physical na katawan ay ating pong pinapakain para tayo po magkaroon po ng kalakasan, magawa po natin yung mga bagay na ating pong ginagawa o mga trabaho po natin ay na ating pong nagagampanan. Ganon din po napakainin po natin yung ating pong spiritual na pamumuhay, para sa ganoon ay maging strong din po tayo na pagsapit na pagdating po ng mga hindi po natin mga inaasahan sa ating pong buhay, ay ito po ay mapagtatagumpayan po natin. At mapagtatagumpayan po natin ito kung kasama po natin ang Diyos. Amen po ba? So ito pong 2024 ay lagi po tayong magtiwala po sa Diyos. Trust in the Lord with all our heart. Sabi nga po sa Psalms chapter 37 verse 3 and verse 4 that trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. At lagi po nating ilagay sa ating pong puso
yung pangako po ng Diyos sa atin sa Jeremiah 29 verse 11, na sabi po doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ayan, kung yun po yung pangako po ng Diyos sa atin, itong 2023, yan pa rin po yung pangako po ng Diyos sa atin na makakamit itong pagsapit po ng 2024, itong buong taon ng 2024. Basta ang paglilingkod po natin sa Lord ay nandoon po yung ating pong kainitan, nandoon po na hindi po tayo manlalamig, at ating pong buhay ay patuloy na ipagamit po natin sa kanya pong ubasan, at lagi po natin paggamit ang ating pong buhay for the glory of the Lord alone. Amen po ba? At itong 2024, sa pagtawid po natin ng 2024, nandoon po na kasama pa rin po natin ang Diyos. Tunay po na hindi po tayo nag-iisa, sapagkat kailanman ay hindi po tayo iniiwan ng ating Diyos. Tayo lamang po yung nang iiwan. Sa Kanya. Kaya yan po yung lagi po natin ilagay sa ating pong puso, na ang Diyos po ay lagi po natin kasama. And nandun nga po na lagi po tayong manampalataya sa Diyos, na kung ano man pa po yung mga panalangin po natin, na hindi pa po natin nakakamit, wala pa pong katugunan itong 2023. Tayo po manampalataya sa Diyos na pagkakaloob po niya, tutugunin po ng Diyos. Ito pong 2024 ay makakamit na po natin ang katugunan. Amen po ba? And ganun din po, magkakaroon po tayo ng revival and breakthrough. Basta't lagi lamang po tayo magtiwala po sa Diyos at maglingkod po sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa. Amen po ba? Love our God and serve our Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Amen po ba? At lagi po tayo magpasalamat sa Diyos sa Kanya pong katapatan sa ating pong buhay, sa Kanya pong kabutihan sa buhay po natin. At hindi niya po tayo iniiwan, kundi lagi po niya tayong sinasamahan. Kaya always be grateful. And happy victorious New Year! God bless po at mag-iingat po palagi, and don't forget that Jesus loves you.